Boss, baka mahuli po tayo? Anong kinatatakutan mo? Matagal ko na silang imbestigado. Walang dokumento ang babaeng iyan. Kahit na magtulungan pa tayong saktan siya, wala siyang magagawa sa atin. Sino kayo? Tulong, may tao ba rito? Huwag kang sumigaw. Wala kang pagkakakilanlan. Kahit sumigaw ka pa, walang silbi iyan. Bitiwan niyo ako. Boss, may dala siyang marriage certificate. Ang babae ay si Jiang Mi at ang lalaki ay si Shen Yanchen. Jiang Mi? Shen Yanchen? Hindi ba ito iyong kababasa ko lang sa isang lumang nobela tungkol sa masamang asawa at sa sikat na bida? Natatandaan ko ang bahaging ito. Ang masamang asawa na si Jiang Mi, minamaliit niya ang sarili niyang asawa at nakipagtanan sa ibang lalaki. Pero sa gitna ng daan, dahil hindi niya mapatunayan kung sino siya, ay nadakip siya. Pagdating ng dati niyang asawa, ay hinaras na siya ng 3 lalaki. Shen Yanchen, tulungan mo ako. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Mag-divorce na tayo. Ibig sabihin, hindi lang ako haharasin ng 3 masasamang lalaking ito. Kung hindi ay, didiborsyuhin pa ako ng asawa ko. Anong kalokohan ito? Ha, Ituloy niyo na. Bitiwan niyo ako, pakawalan niyo ako. Hoy, Shen Yanchen, iligtas mo ako. Shen Yanchen, tulungan mo ako. Walang hiya ka. Nakuha mo pang lumaban. Habulin niyo siya. Huwag kang tumakas. Sabi ng huwag kang tatakas. Sige, tumakbo ka pa hanggang sa gusto mo. Umalis kayo, bitawan niyo ako. Ano iyon? Ang sasakyan ni Shen Yanchen. Mahal, iligtas mo ako. Inaakala mo bang gagamitan mo kami ng parehong diskarte at maluloko kaming muli sa pangalawang pagkakataon? Tama, isang probinsyanang gaya mo na tumakas lang sa inyo. Paano ka magkakaroon ng kakilalang ganyan? Nananaginip ka ng gising. Boss, maganda ang lugar na ito. Tapusin na natin siya dito mismo. May punto ka. Bibilang ako hanggang 3. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, sabi. Ano ang balak ninyong gawin sa aking asawa? Asawa mo? Boss, meron siyang marriage certificate. Ang pangalan ng babae ay Jiang Mi. At ang lalaki naman ay si Shen Yanchen. Regiment Commander Shen, kailangan po ba nating tawagan ng security? Hepe, Hepe, patawarin niyo po kami. Hindi ko po alam na asawa niyo siya. Pakiusap, huwag niyo po kaming hulihin. Opo. Tumayo kayo. Dalhin sila. Jiang Mi, Shen Yanchen, dumating ka rin sa wakas. Akala ko hindi mo na ako ililigtas. hindi ba ito naman ang gusto mo? Maghiwalay na tayo? Ayaw kong maghiwalay. Ayaw kong makipag-divorce sa iyo. Sa orihinal na libro, nag-divorce sina Jiang Mi at Shen Yanchen, pero pagkalipas lang ng kaunting panahon, ang buong pamilya ng dati niyang asawa ay naging matagumpay dahil sa bagong henerasyon, at ang dati niyang asawa ay naging isa sa pinakatanyag at makapangyarihang tao noong panahong iyon. Habang si Jiang Mi, dahil nabuntis ng ibang lalaki, ay nagkaroon ng napakalungkot na takatapusan. Wow, ang ganda ng likod niya. Wala talagang taste ang dating may-ari ng katawang ito. Ang gwapo na ng sarili niyang asawa, nagawa pa niyang magkagusto sa iba. Jiang Mi, ano na naman bang masamang plano ang iniisip mo? Kung gusto mong makipagdalyos, papayagan kita. Hindi mo kailangang makipagtanan sa iba para lang hiyain ako. Hindi ako nakipagtanan. Naloko lang ako ng mga kriminal. Hindi nakipagtanan? Regiment Commander Shen, tingnan mo, may sugat ang paa ni sister-in-law. Huwag mo na siyang pagalitan. Iuwi mo na siya para makapahinga na siya. Sumunod ka na. Magandang araw po, Colonel.
Jiangmi, sa mga sinasabi mo, wala akong pinaniniwalaan kahit isang salita. Hubby, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Dati, kahit punong-puno ka ng kapintasan, buti na lang at may lakas ka ng loob na aminin ang lahat. Nagagawa mo pang ipagmalaki sa harapan ko ang pagtataksil mo, pero ngayon, pati itong huling natitirang magandang ugali mo ay wala na. Alam ko na, ang palusot na dinukot ako ay tanging mga ordinaryong tao lang ang maniniwala. Paano naman maloloko nito ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa kapital? Sinasabi mo bang si Jiangmi ay posibleng nahuli ni Regiment Commander Shen na may kasamang ibang lalaki? Huli siyang hindi man lang nakasuot ng sapatos. Alam ko na talagang hindi matino ang babaeng iyan. Noong aksidente siyang nahulog sa tubig, mabait siyang sinagip ng aming Regiment Commander Shen. Pero ipinilit niyang hinalay siya ni Regiment Commander Shen at kinuha pa niya kay Regiment Commander Shen ang $8,000 na dote para makapagpakasal. 8,000. 8,000. Ang 8,000 sa panahong ito ay katumbas ng $8 milyong sa hinaharap. Kaya naman pala ganoon na lang ang galit ni Shen Yanchen. Hindi maaari. Kailangan kong kumita ng pera para mabayaran si Shen Yanchen. Ituturing ko na lang itong pambili ng kalayaan ko at makikipagdiborsyo na ako kapag lumipas na ang gulo. Sige. Mali ba ang pinasukan kong kwarto? Bakit ang dungis dito? Hay, dati kong katauhan, babae ka ba talaga? Paanong hinayaan mong maging ganito ang buhay mo? Naaalala ko noong bago ako umalis para sa misyon, kalahating buwan na ang nakalipas. Hindi ganito ang hitsura ng kwartong ito. Ibig mong sabihin, ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Ako na ang maglalaban yan. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Kung iniisip mong dahil binasag mo ang baso ko, ay gagamit na ako ng baso mo para uminom, nagsasayang ka lang ng laway. Kung ganoon ay nagkakamali ka ng iniisip. Diyos ko, maging ang baso ni Shen Yanchen ay ayaw niyang ipagamit sa akin, parang itinuturing niya ang asawa niya na isang masamang tao na dapat iwasan. Napakaganda ng pangangatawan niya. Hindi naman siguro masama kung makatabi ko siya kahit isang gabi bago kami mag-divorce, di ba? Mama, Papa, at sa lahat ng mga kakilala ko, parating na ang swerte sa buhay ko. Bakit ka natutulog sa sahig? Iniligtas lang kita, pero kinukulit mo na ako ng husto. Ano pa kaya, kung tumabi pa ako sa iyo, sa iisang kama? Gusto mo ba akong perahan ng $100,000? O baka $200,000? Masyado lang pala akong nag-isip. Isang lalaki na pati mangkok ay ayaw ibahagi sa akin. Paano siya papayag na matulog kami sa iisang kama? Grabe, napakagandang bisikleta naman yan. Gawang Phoenix brand pa. Ang asawa ko namang si Lau Luo, nag-ipon ng sahod niya sa loob ng 3 buwan at kumuha pa ng industrial ticket para lang mabili iyan.
at ibigay sa akin bilang regalo sa kaarawan ko. Napakabait talaga sa iyo ng asawa mo. Hay naku, hindi tulad ng ibang tao dyan, na maging ang mga kagamitan sa kusina ay kailangang magkahiwalay. Ang aga-aga pa ay pinag-uusapan niyo na ako. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasakit ang gagawin ko. Ngayong araw ang kaarawan ni Mrs. Luo ang bisikleta namang ito ay maagang-maaga pa ay ipinadala na sa kanya mula sa kampo. Wow, nakakainggit naman. Ano, pinauwi lang pala ang bisikleta. Mrs. Luo, hindi na naman ba umuwi ang asawa mo kagabi? Kaarawan mo pa naman ngayon. Si Company Commander Luo, wag mong sabihing balak ka lang. Patahimikin gamit ang isang bisikleta? Matagal na bang hindi nakakauwi si Company Commander Luo? Anong pinagsasabi mo? Masyado lang siyang abala sa trabaho. Ang ranggo ng asawa ko ay hamak na mas mataas kumpara sa asawa mo. Kung abala ang asawa mo, mas abala ang asawa ko. Pero gabi-gabi pa rin siyang umuuwi para samahan ako. Balita ko kasi, kung sino pa ang may mababang tingin sa sarili, ay sila pa itong kailangang magmayabang para lang patunayan ang halaga nila. Ayoko nang makipagtalo sa taong katulad mo. Hindi nga, Mrs. Luo. Hindi ka man lang marunong magbisikleta? Napakawalang malasakit ni Company Commander Luo. Dapat bago kanya niregluhan nito, naglaan muna siya ng oras para turuan ka. Ano namang masama kung hindi ako marunong? Ang bisikleta ay isang bihirang bagay, kaya wala namang marunong sumakay nito sa buong compound. Sinong nagsabing wala? Ako, marunong ako. Imposible. Isa ka lang namang mahirap na babae mula sa probinsya. Malamang ay ngayon ka lang nakakita ng bisikleta, di ba? Napakayabang mo naman. Akin na nga yan. Ano, sa tingin nyo, marunong ba talaga siya? Jiangmi, kapag nasira mo ang bisikleta ko, palalayasin kita dito sa compound. Talagang marunong siyang sumakay? Napaandar niya nga ito. Nakakasakay siya. Gumagalaw ang bisikleta. Ang galing naman. May ganitong talento pala si Jiang Mi? Hoy, ingatan mo ang bisikleta ko. Tigil! 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 Mag-practice ka ng mabuti. Baka kalawangin lang ito kung hindi gagamitin. Jiangmi, bakit ang yabang mo? Oo, hindi nga ako marunong magbisikleta. Pero mas mabuti na ito kaysa sa marunong ka nga. Pero wala ka namang asawang magreregalo sa iyo. Ako, Bakit siya nananakit ng tao? Nagawa mo akong saktan? dapat ka lang saktan dahil sa mga mali mong sinabi. Ano bang pagkakamali ko? Alam naman ng lahat dito sa compound Hindi ka talaga mahal ng asawa mo. Magkahiwalay kayo ng gamit na plato at baso, pati na rin sa paglalaban ng mga damit. Wala siyang biniling bisikleta para sa iyo. Kung sasabihin sa maayos na paraan, nagsasama lang kayo para sa kapakanan ng bawat isa. Pero kung sa totohanan lang, nang halaga ang tingin sa iyo. Hindi ko akalain na ang pamilya ni Company Commander Luo ay masyadong nakikialam sa pribadong buhay ng pamilya ng Colonel. Ikaw naman ang pinupuntirya ko. Anong kinalaman nito kay Colonel Shen? Asawa ako ni Shen Yanchen. Ang mga isyu sa pagitan namin ay matuturing na personal na usapin ng Colonel. Hindi ko akalain na interesado pala si Company Commander Luo, personal na buhay namin. Hanggang sa utusan pa ang kaniyang asawa, palaging bantayan ang bawat kilos namin. Kung magkasama ba kami sa mga plato, o kung sabay naming nilalabahan ang mga damit. Posible kayang may masama siyang plano para agawin ang posisyon ng Colonel? Totoo ba? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ang asawa ko ay sumusunod lamang kay Colonel Shen. Paanong gugustuhin niya ang posisyon nito? So kung hindi utos ni Company Commander Luo, ito ay sarili mo lang palang desisyon? Nako, nakakagulat. Dito sa loob ng compound, may isang kapitbahay na mahilig manman. Paano na kaya makakapamuhay ng payapa ang mga tao rito? Napakadelikado naman yata niyan. Kaya naman pala madalas siyang paikot-ikot sa tapat ng mga bahay. Hindi totoo, wala akong ginagawang ganoon. Tumahimik ka na nga. Asawa ko, Wala ba kayong ibang gagawin? Sige, aalis na kami. Gumagawa ka lang ng gulo sa bahay? Patay ka sa akin mamaya.
Pasensya na po ma'am, masyadong padalos-dalos ang asawa ko. Naniwala agad sa mga chismis na narinig, pero wala naman siyang masamang intensyon. Ang bisikletang ito para sa inyo ay maliit na bagay lamang. Kung gusto niyong gamitin, gamitin niyo lang po. Asawa ko, Tama na. Wag na po. Hindi ko naman kailangan ng bisikleta. Company Commander Luo, mas mabuti pang gumugol ka ng oras sa asawa mo pag uwi mo, nang hindi na siya maghanap ng kung anong pagkakaabalahan, katulad ng pakikialam sa buhay ng iba. Opo, tama po kayo. Sister-in-law, tama ang sinasabi niyo. At ikaw naman, huwag kang makialam sa buhay ko. Naintindihan mo? hoy, ikaw. Bakit sobrang linis dito? Mali ba ang napasukan kong pinto? Ay, nandito na pala si Company Commander Luo. Kumain ka na ba? Maupo ka muna sa mesa, kumain ka muna ng mga buns o tinapay pampatagay ng gutom, maluluto na rin ang sabaw. Maupo ka. Regimental Commander? Napakamaasikaso na ni Sister-in-law ngayon. Nagbago na ba talaga ang ugali niya? Sana nga ay totoong nagbago na siya. Siya nga pala, Regimental Commander yung liham na ibinigay ng taong iyon, na inspeksyon na ito sa kampo, wala namang kahina-hinalang gawain. At heto pa, tungkol sa paglayas ni Sister-in-law noon, ang totoo ay nalinlang lang siya. Napakabobo niya. Regimental Commander, bata pa si Sister-in-law, huwag mo na siyang masyadong paghigpitan. 1 taon na kaming kasal at bata pa rin siya para sa'yo. Regimental Commander, huwag mong kakalimutan, 9 na taon ang tanda mo kay Sister-in-law. Masyado kang matanda para sa kaniya, kaya huwag kang magtaka kung sumuko siya. Naihatid ko na ang mensahe, mauuna na muna ako. Aalis na po ako, Sister-in-law? Sandali lang, malapit na maluto ang pagkain. Ano kaya ito? Sino ang nagsulat ng liham na ito para sa akin? Hindi ba ito galing sa kinalantari mo noon? Bakit? Napakabilis mo naman yatang nakalimot. Lalaking kinakasama ko noon? Mimi, biglang may nangyari, kaya napilitan akong umalis ng hotel. Hindi ko alam kung ayos ka lang ba. Ngayong hapon, pwede ba tayong magkita sa restaurant sa sentro ng lungsod? Brother Fa. Brother Fa. Siya ba iyon? Yung sikat na Brother Fa sa telebisyon? Ang ibig sabihin, isang tanyag na aktor ang naging kalapit ko. Si Brother Fa na ang susunod na male superstar sa entertainment world ng Hong Kong at kahit na hindi kami magkatuluyan, maaari ko pa ring suportahan ang kaniyang acting career para kumita rin ako sa pelikula niya. Alam ko na. Ang mga pakitang tao na ito ay ginagawa lang para mawala ang pag-iingat ko. Jiangmi, kung magagawa mo akong lokohin, huwag mo akong sisisihin kung parurusahan kita ng walang pakundangan. Hoy, mahal, pupunta ka ba sa military base ngayon po? Aalis na ako maya-maya Kung ganoon, isabay mo na ako papuntang city center. para makipagkita sa kabit mo. Huy, bakit naman ganyan ang pananalita mo? Kahit pa isa kang regimental commander at kilalang tao rin sa lipunan, dapat mong aminin na, sa panahon ngayon, maraming naglalabas ang bagong talento at ang daming malalaking boss sa paligid. Magpakumbaba ka lang dahil hindi naman kayo magkapareho ng kategorya. Ano bang pinagsasabi mo? Thank you na lang. Regimental Commander, kailangan po ba nating magpadala ng tao para bantayan ang inyong asawa? Wag na. Kumusta, Brother Fa? Ako si Jiangmi. Sandali. Mali ata. Magkakilala na naman tayo? Masyadong formal naman yata ang ganoong pagpapakilala. Brother Fa, narinig kong mahilig kang umarte. Pumayag ka nang maging manager mo ako. Mimi, Brother Fa. Mimi, Brother Fa, ako nga ito, Mimi. pasensya na. May emergency lang sa bahay. Kailangan kong umalis agad para asikasuhin iyon. Hoy, sandali lang.
Ano kaya ang iniisip ng orihinal na may-ari ng katawang ito? Mayroon na siyang perpektong lalaki sa bahay pero hindi niya mahal at nagawa pang makipagtanan sa lalaking iyon. Mimi, hindi ko sinasadyang tumakas noong araw na iyon. Bigla ko lang naalala na may emergency sa bahay, kaya kailangan kong umalis agad. Nahuli ka ba noong araw na iyon? Hehe, okay lang ako. Sinundo ako ng asawa ko. Mabuti naman kung ganoon. Nagtanong-tanong na ako. Kahit hindi tayo umabot sa hiring sa factory, mayroon pang isang lugar na nangangailangan ng 2 trabahador. Pwede tayong magtrabaho nang sabay doon. Kung gusto mong pumunta, mag-isa ka na lang. Dito lang ako. Uy, Mimi, nagtatampo ka pa rin ba dahil iniwan kita noon? Bitawan mo ako. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Ngayon naiintindihan ko na. Niloko mo lang ako gamit ang trabaho sa factory. Kaya ngayon, nandito ako para sabihin sa'yo, wag mo na akong lalapitan pang muli. Mimi, hindi ba mahirap ang sitwasyon nyo? Hindi ba't gusto mong kumita para makatulong sa pamilya mo? Kapag hindi ka sumama sa akin, paano na lang ang nanay at kapatid mo? Ito pala ang dahilan, kaya siya nagpunta sa Nanjing. Wala kang pakialam. Kaya ko rin kumita ng pera dito. Kung hindi ka sasama sa akin, ano na lang ang sasabihin ko sa kanila? Hay naku, ayaw ko ngang pumunta. Sige na, lumakad ka ng mag-isa. Trabaho lang naman iyan sa factory, bakit pinipilit mo pa rin ako? Ang labo mo. Parang awa mo na. Nakikiusap si Brother Fa sa iyo. Sumama ka na sa akin sa timog, ayaw ko nga sabi eh. Sinasamo kita, sumama ka na sa akin sa timog. Ayaw ko nga. Hoy, nasaan ba ang banyo dito? Dito po sa gawin na ito. Nangako na ako kay Kuya Wang ng club na may isasama akong babae pagbalik. Kung hindi ka sasama sa akin, paano ko na ito ipaliliwanag sa kanya? Jiang Mi, pinilit mo akong gawin ito. Regiment Commander Shen, gabi na rin, at ang asawa mo. Napakabobo. Mimi, halika rito. Ay, sorry Mimi. Naging bastos lang si Brother Fa kanina. Kung ayaw mong pumunta, hindi na tayo pupunta. Sige na. Sige. Pagkatapos nito, wag na tayong magkita pang muli. At wag mo na rin akong susulatan. Sige. Mali si Brother Fa noong huli. Iinom si Brother Fa para sa iyo bilang pambawi. Sino yan? Sinong walang hiya ang nanggugulo sa plano ko? Mahal, bakit ka nandito? Asawa? Regiment Commander Shen. Hoy, bumalik ka rito. Ngayong unang beses tayong nagkita, uminom ka. Wag na po sana. Uminom ka. Uminom ka. Dura, dinuraan mo ba ang inumin ko? Yak, sobrang kadiri mo naman. Ubusin na yan. Ubusin na. Inom. Inom na. Ang init naman. Nandito tayo sa harap ng maraming tao at nakakahiya ang ginagawa nyo. Hulihin sila. Ikulong nyo sila ng ilang araw bago palayain. Ikaw, huwag kang lalapit. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Dalhin na sila. Ano? May pampagana ang inumin na to. Tara na. Shen Yanchen, anong ginagawa mo? Nasasaktan na ako sa hawak mo. Hindi ba itinuro sa iyo ng mga magulang mo na kapag nawala na sa paningin mo ang baso mo, hindi mo na ito dapat inumin? Malay ko ba na may nilagay siyang lason? Tama si Company Commander Luo. Isa lang siyang bata na hindi pa lumalaki. Bakit ko pa siya papatulan? Sa susunod, huwag ka nang tatakbo palabas ng basta-basta. Isama mo man lang ang ilan sa mga tauhan ko. Sige po, alam ko na. Teka muna. Paano mo nalaman na pumunta ako sa restaurant? Ano kasi? Binasa mo ba yung sulat para sa akin? Marami na akong nabasa. Lahat ng sulat na pinapadala sa subdivision, kailangang dumaan sa maraming pagsusuri at kapag pumayag na ako, tsaka palang iyan makakarating sa mga kamay mo. Sa tingin mo pala sa akin ay wala ng sikretong natitira.
Hindi ka mahal ng asawa mo. Dahil magkahiwalay kayo ng gamit sa pagkain, pati paglalaban ng damit ay magkahiwalay. At hindi ka man lang niya bibilhan ng bisikleta. Hindi ba nahihirapan ang pamilya nyo? Hindi ba gusto mong kumita para makatulong sa gastusin sa bahay? Jiangmi, halika rito. Bakit? Heto ang pera para sa iyo. Para saan ang mga ito? Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Pambili ng bisikleta o ipadala mo sa pamilya mo, nasa sa iyo na iyon. Regimental Commander. Regimental Commander? Binigyan mo siya ng ganyang kalaking halaga? Baka kung saan-saan lang niya gastusin iyan? Ibinigay ko na iyan sa kanya, kaya sa kanya na iyon, wala na akong pakialam kahit pambili pa iyan ng tangke. Tara na. Eksaktong 50 dolyar. Ano kayang magandang bilhin? Alam ko na. Kuskus dito, kuskus doon. Linis dito, linis doon. Linis dito, linis doon. Regiment Commander Shen, pagsabihan mo naman yung asawa mo. Kuskus dito, kuskus doon. Bakit? Anong problema? Kuskus dito, kuskus doon. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pera para bumili ng napakaraming bituka ng baboy, mga bagay na wala namang gustong bumili. Bumili pa siya ng mga star anise at cinnamon. Karaniwan ang mga tao na bibili nito para sa sabaw. Isa o dalawa lang ay sapat na, pero siya tambak-tambak kung bumili. Ako ang nagbigay sa kanya ng pera. Sabi ko na nga ba ninakaw niya ang pera mo? Ano? Binigyan mo siya ng pera? At pinayagan mo siyang bilhin ang lahat ng bituka ng baboy na yan? Pera ko ang binigay ko sa kanya. Kaya kahit ano ang gusto niyang gawin, hindi ako makikialam. At isa pang bagay, ako ang commanding officer. At ang asawa kong si Jiangmi ang ginang ng opisyal na ito. Kahit ano pa ang opinyon niyo sa kanya. Dito sa loob ng compound, pakiusap, respetuhin niyo siya. Opo. Sir. Milagro yata to? Nagbago ang ugali ng lalaking ito at ipinagtanggol pa si Jiangmi. Nandyan ka na pala? Ano ito? Ginamit ko ang sarili kong mangkok. Tikman mo. Shen yan, Shen. Sinabi ng tikman mo. Upo ka. At tikman mo ito. Bakit ka nahihiya? Naiwan ba ang dila mo sa bahay? Magsalita ka. Ginamit ko ang mangkok para sa sauce. Aba, handa ka na bang makigamit sa mangkok ko? Gagawin ko dahil lang sa masarap ang pagkain na ito. Loko ka talaga. Oh, Regiment Commander Shen. Napakasarap ng kinakain mo ngayon, ha? Gawa niya ito. Yung tinutukoy mong siya? Hindi kaya si Jiangmi yan? Akala ko noong nakuha na niya ang pera, ay magiging mapagmataas siya at bibili ng bisikleta o kaya naman ay ibibigay ang pera sa pamilya niya. Hindi ko akalain na ang unang maiisip niya ay ang ipagluto ako ng masarap na pagkain. Tungkol doon, Regiment Commander Shen. Maaari mo bang tingnan mabuti? Tingnan mo, ano ba ang kinakain ng lahat? Ang lahat ng ito ay Nagtitinda ang asawa mo ng lamang loob ng baboy sa compound. Kalat na ang balitang iyan sa buong kampo. Hindi lang para sa iyo ito. Para sa lahat talaga ang pagkaing iyan. Jiangmi? Bagong luto na braised meat. Mga ginang, halina kayo at tikman nyo.
Halikayo, tignan nyo ito. Ano iyan at ang bango-bango? Halikayo rito. Tara, tignan natin. Halina kayo. Akala ko naman kung ano na, lamang loob lang pala ng baboy. Kahit aso, aayawan ito. Pero ang bango ng amoy wala talagang baho. Totoo po, ang mga lamang loob na ito ay sinala ko ng mabuti gamit ang steel wool at nilinis ng husto. Sinaluhan pa ito ng sikretong resipe mula sa palasyo, kaya malinamnam at masarap itong kainin, hindi nakakaumay, at siguradong makunat-kunat pa. Nagsasabi po ako ng totoo. Heto po, tikman nyo. Ibinebenta mo ang mga ito, di ba? Nakahiyang tumikim ng libre. Naku, nakatira naman tayo sa iisang compound, magkakasama lang tayo rito. Kain lang po kayo. Gusto ko itong ibahagi, kaya tikim na po. Sus, nagpapanggap lang yan. Puro ka lang naman porma. Huwag kang kumain kung ayaw mo. Wow, ang sarap! Totoo ngang hindi ito mabaho. Mas masarap pa ito kaysa sa luto ko. Ang bagay na ito, bagay na bagay i-partner sa kanin. Mga auntie, kung wala kayong oras para magluto, pwede kayong bumili sa akin. Karaniwang sangkap lang ang mga ito, at hindi naman mahal. Pabili ako ng kalahating kilo. Pabili ako ng 1 kilo. Bigyan mo ako ng 3 kilo. Sige po. Bakit? Talagang napakasarap nito. Mga taong walang paninindigan. Napaamo lang ng ilang pirasong bituka ng baboy. $10, $20, $160. Isama pa ang $100 na hiniram kay Shen Yanchen. Ang netong kita ay $60. Ano? Kulang pa ako ng 7,900 at $40. Malaki pa ang kulang ko. Paano ko kaya mabubuo ang pambayad para sa dowry? Hindi pwede. Kailangan kong umuwi para makuha ang $8,000 na iyon. Sino iyan? Ate, ako ito. Ate, ito ba ang orihinal na bawat buwan ay pumupunta dito para humingi ng pera, ang mapagsamantalang kapatid? Mabuti naman, hindi pa ako lumalapit sa inyo, pero kayo na mismo ang kusang lumapit. Wala kang kwenta. Buksan mo agad ang pinto. Sino ba yan? Sino? May gana ka pang saktan ako? Hindi di ba ikaw ang nadulas? Sabihin mo, anong kailangan mo? Bigyan mo ako ng $60. Ililibre ko ang mga kaklase ko sa restaurant. Nagpakapagod akong magbenta ng mga bituka ng baboy para kumita. Pero kapag itong palamunin kong kapatid ay humingi, isang buong araw na sahod ko agad ang nawawala. Hindi mo ba alam kung ano ang sitwasyon ng pamilya natin? Wala tayong pambili para ilibre mo ang mga kaklase mo. Sinasabi ko sa iyo, wala akong maibibigay na pera at lalong wala akong ibibigay sa iyo. Huwag kang umalis. Bumalik ka rito. Bilis, ibigay mo na ang pera sa akin. Sabi ni nanay, ikaw at si kuya ay kailangang buhayin ako habang buhay. Kapag naging matagumpay na ako, mabibigyan ko ng dangal ang pamilya natin. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang pera. Niloloko ka lang ni nanay. Ang hangal mo. Bitawan mo ako. Hindi niya ako niloko. Akin na ang pera. Bitawan mo ako, bitaw sabi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para manggulo rito sa housing complex? Sinaktan mo ako? Gusto mo bang magsumbong ako kay nanay? Na kinakampihan mo ang ibang tao para apihin ako? Nagagawa mo pang magsumbong? Shen Yanchen, tapusin mo na ang lalaking ito. Ituturing kong wala na akong kapatid. Sandali lang. Simulan na. Naglalaro lang po ako, kuya. Hindi po ako magsusumbong kay nanay. Kapag sinubukan mo pang apihin si Jiangmi, parurusahan kita ng malala. Layas. Opo, opo. Ano ba namang klaseng tao ito? Puro paniningil lang ang alam. Masyado kang mahina. Hindi ka man lang lumaban nung inaapi ka. Hindi ko naman alam na sasaktan niya talaga ang sarili niyang ate. Aray, Sige na, halika. Halika rito. mabait naman pala talaga si Shen Yanchen. Jiangmi, magsabi ka sa akin ng totoo. Ilang beses silang humihingi sa iyo ng pera sa loob ng 1 buwan. Naririto sila para kumprontahin ako. Lagi nilang pinipili na pumunta rito para hingan ako ng pera kapag nasa misyon ka.
Kapag wala akong maibigay, sinasaktan nila ako, puno ng sugat ang buong katawan ko. Ang pamilya Jiang na iyan, hindi pa sapat na nakuha nila ang 8,000 dolyar na dote. Araw-araw pa rin silang nanggugulo para perahan tayo. Kaya naman, balak ko silang kausapin ng malinaw para hindi na sila bumalik dito kailanman. Papayag ba naman ang mga palamuning iyan? Pamilya ko pa rin sila. Dapat daanin muna sa maayos na usapan. Sige, sasamahan kita. Ay, wag na, wag na. Ako, wala ka bang misyon na dapat gawin? Kaya ko nang bumalik mag-isa. Seryoso ako. Babalik ako para bawiin ang dote. Kapag sumama ka, malalaman mong gusto ko nang makipaghiwalay. Anong nangyayari rito? Sabi mo kanina, anong masasabi mo rito? Regiment Commander Shen, uuwi ba si Jiang Mi sa kanila? Nakikita ko na nakaempake na ang mga gamit niya. Opo, Palagay ko ay pinalayas siya, hindi ba? bakit nyo naman nasabi iyan? Kapag ang asawa ng isang disenteng tao ay uuwi sa kanila, hindi man kailangang ihatid ng kotse o magdala ng mga gamit, pero man lang sana ay magsuot ng bagong damit. Pero itong si Jiang Mi, para siyang pinalayas sa bahay, uuwi siyang walang-wala. Nakakaawa naman siyang tingnan. Nandyan ka na pala. Jiang Mi? Ito para sa iyo. Ano ba ito? Para saan ito? Para ba sa nanay ko ito? Bakit? Bakit ko naman siya ibibili? Para sa iyo ito. Ang luma naman ng estilo nito. Hindi niya siguro balak na pasuotin ako nito pa uwi, di ba? Jiang Mi, may isa pa. Sinasabi ko na nga ba, posible bang isang pangit lang na damit ang binili niya? Wala na talagang mas papangit pa. Kung hindi ito. May trabaho ako kaya hindi ako makakasama sa iyo pa uwi. Kaya ibinili kita ng ganitong magandang damit para maging kumpiyansa ka sa pag-uwi sa pamilya mo. Napakaganda naman ito. Ay, salamat, Habi. Walang anuman. Sige na, magpahinga ka na. Nandito na tayo sa Dautian Village. Nandito na si Jiang Mi. Nasaan na ang asawa mong sundalo? Huwag niyo nang itanong. Baka hiwalay na sila? Normal lang naman kung naghiwalay sila dahil si Pamilya Jiang ang nanloko sa lalaki noon. Kung maayos lang sana itong si Jiang Mi, baka magkasundo silang dalawa dahil pinalaki si Jiang Mi ng bruhang si Pamilya Jiang. Kapag mataas at tamad, inarin mukhang pera, tagang ididispaltado siya. Tama ka. Ano? Hiwalay na si Jiang Mi? Nay, nagugutom na po ako. Gutom na. Andyan na. Bilis, Tay, Nay, nandito na po ako. ikaw na pabigat ka. Nagawa mo pang bumalik? Nanay, Bakit ka pa bumalik? Wala kaming pagkain para sa iyo dito. Walang pagkain para sa iyo rito sa bahay. Ano? Tatanungin kita, humihingi ng pera ang kapatid mo, bakit hindi mo binibigyan? Nagawa mo pa siyang ipasaktan kay Yaozu. Siya lang ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilyang ito. Kung may mangyaring masama sa kanya, paano na kami mabubuhay? Puro kayo mga linta sa pamilyang ito. Huwag niyo akong sisihin kung mawalan ako ng galang. Tay, Nay, hindi sa ayaw ko kayong bigyan ng pera, pero ang totoo ay wala namang binibigay na pera sa akin si Shen Yanchen. Saan naman ako kukuha ng ibibigay sa inyo? ha? Nagsisinungaling ka na naman. Nakita ka ng mga kaklase ko. Nagluluto at nagbebenta ka ng lamang loob ng baboy sa ibaba ng gusali nyo. Malaki ang kinikita mo bawat araw. Anong lamang loob ng baboy? Yung nilagang ulam po. Binantayan siya ng kaklase ko buong araw. At sinabing kumikita siya ng mahigit 100 dolyar bawat araw. Ano? Mahigit 100 dolyar? Opo. Napakagandang pagkakataon yan. Bakit hindi mo isinama ang buong pamilya para kumita rin ng pera? Pabigat ka talaga kahit kailan. Wala kang utang na loob. Iba ang kinakampihan mo. Nay, Tay, hindi sa ayaw ko kayong isama sa pagkita ng pera.
Kaya lang, hindi po sa akin ang sikretong resipe na iyon. Mayroong isang bihasang tao sa likod nito. Nagtratrabaho lang po ako para sa taong iyon. Bihasa? Sinong bihasa? Ganoon ba talaga siya kagaling? Naku, kailangan lang nating magbayad para sa brand fee at ibibigay na nila sa atin ang mga sangkap pati ang sikretong resipe para makapagbukas na tayo ng sarili nating negosyo. Ano? Ano yung brand fee na yan? Hindi naman nila pwedeng ibigay sa atin iyon ng libre, di ba? Para na rin tayong nagbabayad sa isang guro para matutunan ang sikreto nila, para tayo na ang mismong magnegosyo balang araw. Hindi ko po ito nasasabi agad sa inyo dahil baka i-report nila ako sa pulis at baka parusahan pa ako. Magkano ba ang kailangan para sa brand fee na yan? Hindi gaanong kalaki, hindi 8,000 at 900 at 99 na dolyar, hindi 5,000 at 900 at 99 na dolyar. Ngayong araw, 3,000 lang. Pero bayad iyon para sa bawat tao. Magkano? 3,000? Opo, 9,000 dolyar ang kailangan para sa 3 tao. opo. Para na silang nagnanakaw niyan? Nay, tay. Kung kumikita kayo ng 100 dolyar bawat araw, magkano sa loob ng isang buwan? 3,000 agad iyon. At 3 kayong gagawa niyan. Maglagay lang kayo ng maliit na pwesto sa kanto at magbenta sa lahat ng mga dumadaan. Tiyak na mas malaki pa ang kikitain nyo kaysa sa akin. Baka naman imbento mo lang ang tungkol sa bihasang tao na iyon para lang makuha ang pera namin? Paanong mangyayari iyon? Ako ay inyong tunay na anak. Hindi nyo ba alam kung may kakayahan ako na kumita ng ganito kalaking pera? Dapat alam nyo na iyan, di ba? Naku, sabi po sa akin ng eksperto ngayong araw, nakaunti na lang ang natitirang slot. Kaya kung makuha natin ito, kikita tayo ng malaki. Bayad agad at ipapadala na agad. May punto ka? Kung mayroon na noon pang receipt si Jiangmi, at noong pinuwersa natin siyang pakasalan ang biyudong iyon kapalit ng dote, ay sana inilabas na niya agad ang resipe noon at hindi na siya aabot sa puntong tapusin ang sariling buhay sa ilog. Mayroon ba tayong ganoong kalaking pera? Noong nagpakasal siya kay Shen Yanchen, hindi ba nakakuha tayo noon ng 8,000 dolyar para sa dote? Pero pera iyon na nakalaan para sa kasal at panggawa ng bahay ni Yaozu? Wala nang kasal-kasal. Kung hihintayin ko pa ang kasal ko, baka naubos na ng malas na babaeng iyon ang lahat ng kikitain sa atin. Kunin mo na ang pera para sa kanya. Sabihin mo sa eksperto na bawasan naman ang presyo? 8,000 dolyar para sa aming 3? Kulang ka pa ng 1,000. Ang bagal mo naman. Sige, Nasaan na ang sikretong resipe? bakit ba nagmamadali kayo? Kailangan ko munang i-remit ang pera sa eksperto at hihintayin ko pang pumayag siya. Maghintay lang kayo. Mimi, Kuya, sandali lang po. Jiangmi, saan ka pupunta? Hindi ka ba mananatili rito kahit isang gabi lang? Ayaw nila sa akin doon, kaya pinalayas na nila ako. Napakakaawa naman siya. Jiangmi. Bakit hindi pa bumabalik si Jiangmi? Ma, maupo ka nga. Nahihilo na ako sa kakalakad mo rito. Doon din naman siya nakatira. Kilala natin kung sino ang pinakasalan niya. Imposible naman sigurong itakbo niya ang pera at lumayas. Tia Jiang, hindi pa ba kayo kakain? Sino ba ang hinihintay nyo? Hindi ba't hinihintay namin ang aking ami? Si Jiangmi? Hindi ba't sumakay na siya ng bus pa uwi? Ano kamo? Oo. Kaninang hapon, nakita ko siyang may dalang gamit. Sumakay siya sa bus papuntang syudad. Umalis siya nang hindi man lang lumingon. Hindi ko lang alam. Matapos siyang palayasin ni Regiment Commander Shen sa bahay kung saan niya balak mamuhay. Anong sabi mo? Nag-divorce na silang dalawa? Oo, bakit hindi mo ba alam? Matapos siyang pabalikin ni Regiment Commander Shen sa pamilya niya, wala siyang dalang kahit ano, wala siyang nakuha kahit isang kusing. Anong sinasabi mo? Ano ba yung sinasabi mo? Sige, iiwan ko na ito rito. Aalis na ako. Napakasakit naman ng tadhana ko. Paano sila nagkahiwalay? Ang pera ko para sa huling hantungan, tinangay lahat ng sarili kong anak. Nay, huwag na po kayong umiyak. Kung ninakaw man niya iyon, habulin na lang natin para mabawi at tapos ang usapan. Nag-divorce na sila ni Shen Yanchen? Saan naman natin siya hahanapin?
Ganoon ba? May naisip ako. Regiment Commander Shen, ito na ang lungga ng mga kriminal. Maraming mga nawawalang babae ang huling nakikita rito. Kapag nalutas natin ang kasong ito, siguradong promotion at dagdag suweldo ang naghihintay sa atin. Huwag kang maingay. Hoy, gising na kayo. Hihinto muna tayo para magpahinga. Ang mga gustong pumunta sa banyo, bilis-bilisan nyo, maraming masasamang loob tuwing dulo ng taon, kaya mag-ingat kayo at huwag hihiwalay sa grupo. Siya na nga. Ang ganda naman niya. Bago natin siya ibenta, tikman muna natin ang ganda niya. Bakit siya narito? Bruha ka. Sa wakas, nakuha rin kita. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Regiment Commander Shen, hindi ba asawa mo ito? Pasensya na po, nag-aaway kasi kaming mag-asawa. Kinuha pa niya ang perang pampagamot ng pamilya namin. Nagsisinungaling siya, hindi ko siya kilala. Hindi mo ako kilala? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Bilis, ibalik mo sa akin ang perang pampagamot ni inay. Sa akin ito. Bitaw. Kumalam ka. Nandito na rin lang tayo. Baka sakaling mahanap natin ang lungga nila, huwag nating hayaang masayang ang lahat sa huling sandali. Bitawan mo ako. Shen. Pasensya na po talaga. Isasama ko na siya pa uwi. Umuwi na tayo ngayon din. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bruha ka. Ang mga kasamahan ko, maghapon kaming naghintay para lang mahuli ka. Hindi pa nga kami kumakain. Tignan mo kung kailan darating ang sasakyan. Bumili ka rin ng makakain. Sige po. Binabalaan kita. Huwag mo akong lolokohin. Siguradong nasa misyon si Shen Yanchen at hindi siya makaalis. Dapat akong kumalma. Ako lang ang makapagliligtas sa sarili ko. Susubukan mong tumakas? Hinto. Huwag mong hahayaang mahuli kita. Lagot ka talaga sa akin. Huminto ka. Ikaw na babae ka. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Boss, nahanap ko na ang lokasyon ng hideout ng mga kriminal. Uy, saan ka pupunta? Para iligtas si Jiang Mi. Pag-isipan mong mabuti. Lalabag ka sa patakaran kung aalis ka ng walang pahintulot, mapapagalitan ka ng mga nakatataas. Eh di pagalitan nila ako. Nakita mo ba ang mga mata ni Jiang Mi? Para sa misyong ito, pinigilan ko ang sarili ko na huwag siyang lapitan. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Uy, Regiment Commander Shen. Huwag ka nang tumakbo. Kabisado ko ang lugar na ito. Hindi ka makakatakas. Saan ka nagtatago? Lumabas ka. Nakikita kita. Nahanap din kita. Halika rito. Ang bilis mong tumakbo, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang mukha mo. Hindi kita maibebenta ng mahal kapag pumangit ka. Pumili ka. Isang braso ang mawawala. O isang binti.
Saklolo, tulungan niyo ako. Napakarami mong sinasabi. Isang binti na lang. Jiangmi, ayos ka lang ba? Shen Yanchen. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Patawarin mo ako. Salamat at ligtas ka. Sister-in-law, nagsasagawa lang kami ng misyon kanina. Kailangan mong intindihin. Naintindihan ko. Mabuti naman, kung ganoon, hindi mo alam. Mabuti na lang at natapos ang misyon, nahuli na namin ang lahat ng mga kriminal na iyon. Noong sumakay ka sa kotse kanina, sobrang nag-alala ang leader namin at agad kanyang hinabol. Serbisyo para sa mamamayan, ito naman ang nararapat. Anong serbisyo para sa mamamayan? Sinabi sa akin ng leader namin kanina na kapag may nangyaring masama sa iyo, siya ay habang buhay na. Kumain ka na lang. Bakit ang dami mong daldal? Nahuli na nga ang mga kriminal, pero may isa pa tayong taong hindi pa tapos. Sino? Yaozu, sigurado ka ba sa taong kinuha mo? Mababalik ba talaga niya ang ate mo? Naku, wag na po kayong mag-alala. Siguradong maasahan siya. Siya iyon. Hulihin siya. Teka lang, anong ginagawa niyo? Bakit niyo hinuhuli ang anak kong si Yaozu? Nalaman ko na si Jiang Yaozu ay kasabwat ng mga kriminal. Kailangang dalhin siya para sa investigasyon. Kung mapaparusahan ba siya o makukulong. Ipapaalam na lang namin mamaya. Mapaparusahan? Fanghua. Fanghua. Pa, ma, iligtas niyo ako. Ayoko pong mawala. Ilayo na iyan. Ma, pa. Azu. Azu. Regiment Commander Shen, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Kaming dalawa ay may tinapos lang na misyon. Oo, tama iyon. Sabay kaming gumawa. Opo. Halika na. Anong misyon naman ang kayang gawin ng dalawang iyan? May napapansin ka ba? Parang nag-iba na silang dalawa. Iyon bang ganoong pakiramdam? Parang mas naging malapit sila sa isa't isa. Bilis, halika na. Hahaha, Shen Yanchen, nagsama tayo sa misyon. Bahagi na rin ako ng grupo ngayon. Sabi ng nakatataas, kahit na hindi ako sumunod sa utos at umalis sa gitna ng grupo dahil nahuli ang pangunahing kriminal na si Huang Chao, mabibigyan ako ng unang antas na parangal. At dahil tinulungan mo akong mahuli ang kriminal, may merito ka rin. Sino ang mag-aakala? Darating ang araw na matutulungan kita, Shen Yanchen. Anong iniisip mo? Iniisip ko ito. O, Masyadong masakit sa mata. ha? Kung ganito, masakit pa rin ba sa mata? Kung ganito, hindi na masakit sa mata. Jiangmi, sumama ka na sa akin pabalik ng kapital. Kilalanin mo ang pamilya ko. Sige. Jiangmi? Jiangmi, gising na para kumain. Jiangmi. Naku, Jiangmi. Hindi dapat ganito ang epekto ng nangyari. Bakit parang nalilito akong nakipagbalikan at nakipagtabihan sa taong balak ko na sanang hiwalayan? Gising ka na. Bilisan mo ng magayos para makakain ka na. Sasakay tayo mamayang gabi pa uwi ng kapital. Kapital? Anong kapital? Uuwi tayo para makilala ang pamilya ko. Hindi ba napag-usapan na natin iyon kagabi? Sumama ka sa akin sa kapital at kilalanin mo ang mga kamag-anak ko. Sige. Bakit sineryoso niya ang mga sinabi ko habang nasa kama? Uuwi. Siguradong uuwi ako.
Kaya lumabas ka muna po. Magpapalit lang ako ng damit. Sige. Magandang araw po, Kapitan. Tingnan mo, yung pamangkin mo ay nakabalik ng ligtas at walang gasgas. Hindi ba halata naman ang plano niya? Nagpakasal siya sa babaeng probinsyana para linisin ang pangalan niya. Kapag maayos na ang lahat, makikipagdiborsyo siya, babalik sa kapital, at maghahanap ng mapapangasawang kapantay ng katayuan niya. Ang madilim niyang nakaraan ay mababaw na lang sa limot. Check! Walang hiya talaga. Akala ko ba ang apo ni Pamilya Shen ay napakalinis at kagalang-galang? Yun pala ay habol lang niya ang paninirahan sa kapital at ang minanang bahay ni Pamilya Shen. Gumagamit pa siya ng mga ganitong madayang taktika. Gusto mo pa rin ba ang bahay ng kuya ko? Bakit? Ikaw ba hindi mo gusto? Ang bahay na iyon ay mula sa military. Para talaga yun sa panganay kong kapatid, kaya wala tayong kinalaman doon. Wala pa ring balita sa kapatid mo simula nang umalis sa misyon. Ang pamangkin mo naman ay inilipat sa unit sa bayan. Ngayon sa malaking bahay na iyon ay ang asawa na lang ng kapatid mo ang natitira. Tayong pamilya ay nakatira sa maliit na bahay habang siya na hindi naman kadugo bakit siya ang nakatira sa ganoong kalaking bahay. Patas ba iyon? Ano pa bang magagawa ng daldal mo? Nagdala na siya ng asawa pa uwi. Hindi na mahahati yan. Hay nako, wala ka talagang silbi. Ako na mismo ang lalaban para sa bahay. Hindi ako naniniwala na ang asawa ng kapatid mo na napakataas ng tingin sa sarili ay magugustuhan ang mga taga-probinsyang asawa na iyan. Halika na, bumalik na tayo. Maganda ito. Naku, nakalimutan kong bumili ng regalo para sa mama mo. Pupunta muna ako sa grocery. Bakit parang hindi ka naman ganyan kanerbiyos sa akin noon? Asawa kita, bakit naman ako manenerbiyos sa iyo? Huwag ka nang tumawa. Tulungan mo akong mag-isip. Mamaya kapag kaharap ko na ang mama mo, ano ba dapat ang sasabihin ko? Maging totoo ka lang po. Noong nagka-problema ang pamilya Shen, ang mga kaibigan at kamag-anak sa isang iglap ay biglang naglayuan at nagkanya-kanya. Ang mama ko, kahit hindi siya nagsasalita, alam kong masama pa rin ang loob niya dahil doon. Yan, Shen. Ma. Yan, Chen. Makalipas ang 5 taon, sa wakas ay nakita na rin kita. Ma. Hoy, sino ka ba? Wala kang hiya para tawagin akong mama agad. Ma, siya po ang asawa ko, si Jiang Mi. Wala akong manugang na katulad mo. Ma, ngayon pa lang po yata tayo nagkita. Mayroon po bang maling pagkakaintindi? Kilala kita. Noong tinangka mong mawala na sa ilog, si Yan Chen ang nagligtas sa iyo. Bukod sa hindi ka na nagpasalamat, pinerwisyo mo pa siya at pinilit mo siyang pakasalan ka. Ma, nakalipas na po ang lahat ng iyon. Kami ni Yanchen ay parehong biktima rito. Huwag mo akong bulahin. Isa kang hamak na dukha na walang makain at maisuot. Nang kumapit ka kay Yan Chen, nagkaroon ka na ng marangyang buhay. Ngayon sabihin mo sa akin na wala kang intensyon? Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Anong karapatan mo, kasama ng mahihirap mong kamag-anak, na lokohin si Yan Chen para sa $8,000 na dote? Sa huli, tungkol lang pala ito sa $8,000 na dote. $8,000 lang? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang $8,000 na iyon? Pera iyon para sa buhay ni Yan Chen at iyan lang ang natitirang kayamanan para sa kaniya. Kahit na ubusin nyo, pang buong pamilya mo, kahit maliit na bahagi niyan ay hindi nyo mababayaran. Ano ito? Ito ang $8,000 na dote. Ang balak ko talaga ay pagdating sa bahay, ibabalik ko na agad ito sa inyo. Hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. $8,000. Masyadong sakim si The Jiang family. Paano mo nakuha ang perang ito mula sa kanila? Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay naibalik ko na ang dote sa inyo, kaya wala na kayong dahilan para maliitin ako. Shen Yanchen, maghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo. Divorce? Bakit? Tama ang sinabi ni Auntie. Isa lang akong dukha na walang makain o maisuot at sobrang layo ng agwat natin sa isa't isa. Matagal na dapat tayong nag-divorce. Jiang! Dahil naibalik ko na ang dote sa inyo, aalis na ako. Salamat sa pagdala sa akin dito sa Kapitolyo. Jiang Mi! Jiang Mi! Masakit lang magsalita si Mama, pero wala siyang masamang intensyon.
Shen Yanshen, alam mo ba kung anong klaseng buhay ang dinanas ko sa bahay? Para akong basura na ibinebenta kahit kanino. Ngayong nandito na ako sa bahay nyo, hahayaan ko pa bang maliitin nyo ako ng husto? Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Jiang Mi. Huwag mo na akong sundan. Yanshen, masyado ko bang nasaktan ng loob niya? Hindi ko naman alam, nandito pala siya para isauli ang dote. Tingnan mo ang nangyari. Noon, muntik na siyang ibenta ng pamilya niya, mas pinili niyang mawala kaysa sumunod, kaya tumalon siya sa ilog. Iniligtas ko siya, kaya sa akin siya napunta noon. At tungkol sa perang ito, para lang mabawi ang $8,000 na ito, muntik na siyang ibentang muli ng pamilya niya. Ma, paano niyo nagawang saktan siya ng ganyan? Nagkamali ako ng hinala. Akala ko ay gaya siya ng ibang babae sa probinsya na may tinitignang interes. Hindi ko inaasahan na, naku, bakit humantong sa ganito? Habulin mo siya, bilis. Ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. Huwag kayong mag-alala, ma. Gagawin ko ang lahat. Maibalik ko lang siya sa akin. Nababaliw na yata ako kung bakit naisip kong kaya kong makasama ang isang big boss habang buhay. Bilang isang masamang ex-wife, dapat tanggapin ko na ang kapalaran ko. Pinaparentahang pwesto. Tuloy po kayo. Welcome. Hindi po ako nandito para kumain. Nandito po ako para umupa ng pwesto. Ikaw? Hump. $350 ang renta sa pwesto namin kada buwan. Kaya mo bang magbayad? Gaya ng inaasahan sa mga pwesto rito sa kabisera, totoong napakamahal nga ng mga ito. Wala pa po akong ganoon kalaking pera sa ngayon. Wala? Wala ka palang pera, bakit ka pa pumasok? Alis na. Huwag mo akong gambalain sa negosyo ko. Brother Chiang, kahit po, wala akong sapat na pera para upahan ang buong pwesto. Pero, hindi naman sa wala talaga akong pera. Tingnan niyo po, maaari po ba nating hatiin ang pwesto para rentahan? Hatiin ang pwesto? Paano naman? Doon po ako sa tapat ng pinto nyo. Maglalagay lang ako ng maliit na kariton para magbenta ng mga pagkaing delata. Karamihan naman po sa mga customer mas gustong mag-take out na lang. Sakali namang may customer na gustong kumain dito, makikigamit na lang po ako ng upuan ninyo para sa kanila. Sa tapat lang ng pinto ang uupahan mo? Opo. Ayos na po ba ang $35 kada buwan? Sige na nga. Wala rin namang gumagamit doon sa harap ng pinto. Pero kailangang malinaw tayo. Kapag walang naging benta ang pagbubukas mo, hindi ko na ibabalik ang $35 na ito. Siguradong magkakaroon po kami ng mga benta. O sige, gagawa na ako ng kontrata. May mga construction site at paaralan dito sa malapit. Maraming mga pamilyang nagdaraan dito. Hindi siguro bebenta ang mga pang-almusal. Pero may pagkakataon na kumita sa mga ulam at delata. Jiang Mi. Jiang Mi. Jiang Mi. Yanshen, pinahanap ko na siya sa mga guard natin. Magpahinga ka na muna nang mabalitaan ng pinsan mong bumalik ka, sadya ka pa niyang pinuntahan. Uy, tama na ang inom. Babae lang naman sa probinsya ang nawala, di ba? Kailangan bang magpakalugmok ng ganyan? Hindi mo naiintindihan. Maaring hindi ko nga naiintindihan. Pero sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na lang ang babaeng yon. Makakahanap ka naman dito sa Kapitolyo ng mas nababagay sa iyo at mas makakatulong pa sa trabaho mo tulad ng isang dalagang mayaman. Kailan lang? Nalagay siya sa panganib habang nasa kalagitnaan ako ng misyon. Wala akong nagawa kundi ang panoorin siyang tangayin ng mga kriminal dahil hindi ako makaalis para iligtas siya. Kung ibang babae lang yon, siguradong nag-eskandalo na. Pero siya, hindi niya ginawa. Naintindihan niya ako. Naging mabuti ka na sa kanya nang pinakasalan mo siya. Hindi. Ako na ang maghuhugas. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Kung iniisip mo na dahil binasag mo ang baso ko, ay gagamitin ko na ang baso mo para uminom, nagkakamali ka. Kaya naman pala lumaya si ate. Marami akong pagkukulang kay Jiang Mi. Maupo ka lang dyan. Ibili muna kita ng mapupulutan. Sige. Salamat po sa pagbisita. Balik kayo. Ano ang sa iyo? Gusto ko ng isaw ng baboy. Sige po.
Teka, hindi ba't kainan ito ng almusal? Bakit ang daming tao kahit gabi na? Hindi mo ba alam? May magandang dilag sa tapat ng tindahan. Masarap na ang pagkain. Napakaganda pa ng nagtitinda. Isang dilag? Ang sarap talaga nito. Boss, ang husay niyo po talagang magluto. Oo nga, ang bango ng bituka. Dahil dito, lahat ng tao sa kalye ay rito kumakain. Siguradong malaki ang kinikita ni Bossing dito. Grabe, ang sarap. Maganda na, masipag pa at malaki pa ang kinikita. Mas okay to, kaysa sa dati ni Pinsan na mahirap na taga-probinsya, di ba? Basta ipakikilala ko siya kay Pinsan, at kapag nagkatuluyan sila, hindi na maiisip ni Pinsan ang babaeng iyon, at hindi na siya maglalasing. Ito na, kain po ng marami. Salamat po. Anong sa inyo? Pabili po ng bituka. Sige po. Huwag sumingit sa pila. Bossing, may karelasyon ka na ba? Hiwalay ako at may 2 anak. Ay, saktong-sakto. May pinsan ako na hiwalay din sa asawa, at naghahanap din siya ng makakasama. Wala akong pakialam. Kung hindi ka o-order, umalis ka na lang. Huwag mo akong gambalain sa pagtatrabaho. Sandali, napakabait ng pinsan ko. Mayaman siya, tapat, mapagbigay, at sunod-sunuran sa asawa. Gagawin niya lahat ng iutos mo sa kanya. At hindi rin siya magiging maramot sa mga kagamitan sa bahay. Bakit? Wala lang. Parang ang taong tinutukoy mo ay kapareho ng kakilala ko na kabaligtaran yan. Kabaligtaran? Anong ibig mong sabihin doon? Basta, sa tingin ko dapat kayong magkita. Kung magkagustuhan man kayo, wala namang mawawala kung susubukan nyo. Bossing, pabili pa uli nito. O sige po. Bossing, pagbigyan niyo na po. Si Ganmei ay anak mismo ng may-ari ng construction site dito. Tiyak na maayos ang irerekomenda niyan. Saka magkikita lang naman kayo, wala namang masama doon, di ba? Sige po, sige. Makikipagkita ako. Hindi ba't sabi mo ay makikipagkita tayo sa iyong mga magulang? Bakit mo ako niyaya sa ganitong lugar? Pasensya na, Pinsan. Nagsinungaling ako. Sa totoo lang, ipinag-ayos kita ng pakikipagkita sa isang blind date. Blind date? Hindi pa nga ako nakikipag-divorce. Sandali lang, parating na siya rito. Magkakilala muna kayo bago ka magreklamo. Ang ipapakilala ko sa iyong kadate ay napakaganda at napakagaling. 100 beses na mas mabuti kaysa sa asawa mo sa probinsya. Sa buhay na ito, walang hihigit pa sa isang Jiangmi. Sa kanya lang ang aking katapatan habang buhay. Sandali, Pinsan. Jiangmi! Shen Yanchen. Boss, magkakilala kayo? Shen Ganmei. Shen Yanchen? Pareho kayong apelidong Shen? Huwag mong sabihin ang tinutukoy mong blind date ay siya. Oo, siya si Pinsan. Hindi ba't gwapo siya at matino? Ay naku. Ang lakas ng loob mo, Shen Yanchen. Hindi pa nga tayo nagsusumite ng divorce report. Nandito ka na agad para sa blind date. Kahit ang bilis ng rocket ay hindi tatalo sa iyo. Wala kang hiya, manluloko. Hoy, Jiangmi! Jiangmi! Pagbabayarin kita mamaya. Jiangmi! Jiangmi. Ang pangalang iyan, hindi ba't asawa iyon sa probinsya ni Pinsan? Nakagawa ako ng blind date para sa mag-asawang magdi-divorce na. Jiangmi! Jiangmi! Alam ko kung nasaan si sister-in-law. Sumunod ka sa akin. May bumibili ba rito ng single-digit number sa mataas na halaga? Ay nako, huli na akong dumating ngayong araw, 2 at 100 numero na ako. Hindi ko alam kung makakakain pa ako. Nagbukas si sister-in-law ng tindahan ng ulam dahil masarap ang tinda niya at maganda pa siya. Binansagan siyang diyosa ng chicharong bituka. Diyosa ng chicharong bituka? Tama, Pinsan, ipakita mo ang tunay mong tapang. Hoy, pumila kayo rito. Sino ka ba? Lalaki ako ng amo nyo, itinadhana kami, may problema ba? Anong ginagawa mo rito? Nakasuot ka pa ng apron. Pinatutunayan ko lang na sa akin ka. Pumila po kayo ng maayos, isa-isa lang po. Kung makapagsalita ay napakatapang, pero ang trabaho naman ay napakaamo.
Sister-in-law? Kasalanan ko ang tungkol sa blind date. Wala pong kinalaman ang kuya ko. Hindi niya alam na ipinakikilala ko siya sa iba. Huwag mo po siyang pagkamalan. Alam ko, bumalik ka na. Sige po. Nandoon na ang walang kwentang babaeng iyon. O sige, tara, puntahan natin. Wow, ang gwapo niya. Sana wala pa siyang karelasyon. Alice, pumasok ka sa loob. Huwag kang magpakita rito at baka mapahiya ka pa. Huwag mo akong abalahin dito. Hindi naman sa ganoon. Alice. Tabi kayo, tumabi kayo. Napakahusay mo. Matapos mong kunin ang aming perang inipon, dito ka pa talaga nagtayo ng napakalaking tindahan. Bakit ba ako nanganak ng ganitong walang utang na loob na bata? Inipon niyo ba talaga ang perang iyon? Iyon ang perang nakuha niyo sa pagbebenta sa sarili niyong anak. Kinuha ko lang ang perang pambayad sa sarili ko. May nilabag ba akong batas? Ikaw. Nakulong ang kapatid mo at nasentensyahan siya ng 15 taon. Higit 30 taong gulang na siya paglabas niya. Hindi ba naaawa ang puso mo? Grabe naman. Ano bang pinagsasabi niyo? Kung naaawa kayo, bakit hindi na lang kayo ang pumalit sa kanya sa kulungan? Ganito yon, ang tiyuhin mo, may kakilala sa loob ng opisina ng pulis. Kailangan lang ng 10,000 dolyar para mapalaya ang kapatid mo. Tama, maganda naman ang takbo ng negosyo mo. Marami kang kinikita, ang 10,000 dolyar ay maliit na bagay lang sa'yo. Totoo yan. Ang kapatid mo ang lalaki sa pamilya, siya ang inaasahan natin. 8,000 dolyar lang ang pambayad sa akin. Pero kailangan ng 10,000 dolyar para sa 15 taon niyang kalayaan. Anong klaseng asahan iyan? Malinaw na pabigat lang siya sa amin na gaya ng Mount Tai. Isang salita lang. Wala akong pera. Hey, ang kapatid mo? Nakulong siya dahil sa iyo? Ikaw? Wala ka ba talagang gagawin? Halos makalimutan ko na. Ang anak niyo, nakulong dahil sa ginawa niyang krimen sa akin. Ako ang biktima. Bakit ko siya tutulungang makalaya? Nakapagtataka. Ibinenta ng mga magulang ang sariling anak at ang sariling kapatid ay nagbayad pa ng kriminal para kuhanin ang ate niya, may kapal pa ng mukha ang pamilyang ito na pumunta rito para manghingi ng pera? Totoo yan. Hay nako. Nawalan na ako ng gana, pati pagkain ko ay naabala na. Isang tanong, tutulungan mo ba kami o hindi? Hindi. Sige, parurusahan kita. Wala kang utang na loob. Aray. Aray. Naku, asawa ko. Ayos ka lang ba? Yan, Chen. Hindi ba naghiwalay na kayo ni Jiang Mi? Sino ang nagsabi sa iyong naghiwalay kami? Ako ang nagpauwi kay Jiang Mi para kumuha ng pera. Ako rin ang nag-utos sa mga pulis na ipakulong ang anak nyo. Kung may problema kayo, ako ang harapin nyo. Huwag nyo siyang guguluhin. Naintindihan nyo ba? Minamaliit nyo lang kaming mga ordinaryong tao? Dahil lang malakas at malaki ang katawan mo, inaapi mo na kaming mga taga-probinsya. Saklolo, sinasaktan ng lalaking tagalungsod ang biyanan niyang taga-bukid. Tulong kayo? Dahil sa pagtulak mo sa akin, ibabala ko ito sa lahat para matanggal ka sa trabaho at mawala ang reputasyon mo. Huwag kang mag-alala. Tayo ang nasa katwiran dito kaya hindi natin kailangang matakot kung isumbong man nila tayo. Tama. Maraming tao ang nakakakita rito. Kung sino ba talaga ang nang-aapi o kung sino itong matandang nagwawala. Kitang-kita ng lahat ang katotohanan. Tama po. Sang-ayon kami. Sila talaga ang mali rito. Sila na nga ang nanggugulo. Aray ko, sumakit ang binti ko sa pagbagsak, pati na rin ang likod ko. Naku po. Asawa ko. Sige. Nasaktan niyo ang asawa ko. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabayad ng 80,000 dolyar ngayon, walang makaaalis dito. Pati rin kayo, kahit na hindi kayo tumulong ay dapat magbayad? Sabay-sabay kayong magbayad? Matandang walang kwenta, hindi pa sapat na pinahirapan mo ang sarili mong anak at manugang, pati kaming mga tao rito ay ayaw mong lubayan? Bakit hindi na lang kayo basta nawala? Totoo yan, totoo. Magaling. Inaapi na ng mga tagalungsod ang mga taga-probinsya. Bakit? Mayroong mga taong napakawalang katwiran? Pumasok ka muna. Kahit na tayo ang nasa panig ng tama, dahil sa ginagawa niyang gulo sa pampublikong lugar, baka masama ang maging tingin sa iyo ng mga tao. Sige na, pasok na. Saan ka pupunta? Kapag hindi kayo nagbayad ngayon, ipagkakalat ko ang tungkol sa gulo na ito sa militar at sa inyong komunidad. Magkano ang gusto mo? Ang 10,000 dolyar para makalaya ang anak mo? Tinulak mo ako.
Kahit 6 na buwan ay hindi ako makakapagtrabaho. Para maalagaan ako ni Fang Hua, hindi rin siya makakapagtrabaho. Para sa pambayad sa serbisyo na walang kita at isama mo na rin ito. Pambayad sa stress na dinulot mo, bigyan niyo ako ng 30,000 dolyar. 30,000 dolyar. Sa buong buhay ninyong dalawa, kailanman ba ay kikita kayo ng ganoong kalaking pera? Ngayon, kung hindi kayo magbabayad ngayon, uupo lang ako rito at hinding-hindi aalis. Regiment Commander Shen, anong nangyari dito? Tamang-tama ang dating mo. Gusto kong i-report ang dalawang ito na walang mga pagkakakilanlan, mga tambay na palihim na pumunta rito sa kabisera. Hindi lang nila tinatakot at pineperahan ang mga tao, isa rin silang banta sa pampublikong kaayusan. Anong pampublikong kaayusan? Kami, wala kaming ginagawang masama. Ilabas niyo ang inyong mga ID. Hoy, binugbog ni Regiment Commander Shen ang taong bayan. Wala ba kayong gagawin tungkol dito? Ibang usapan niyon. Sinasabi mo na inaapi ng aming commander ang mamamayan, pero kailangan mo munang patunayan na isa ka ngang mamamayan. Ang ID nyo? Ang ID ay nasa. Ang ID ko ay... Masyadong mabagal. Sa tingin ko, ay wala naman talaga siyang ID. Tama. Sa tingin ko rin ay wala siya niyan. Labag sa batas ang walang dalang ID. Sumama kayo sa akin sa himpilan. Kung kailan may magpiyansa sa inyo, tsaka lang kayo makakalabas. Ipakulong sila. Opo. Sandali, wag muna. Jiang Mi, Teka lang, ayaw kong makulong. Jiang Mi, anak, minugang, pagsabihan niyo sila na parating pa lang ang mga ID namin. Regiment Commander Shen, kamag-anak mo ba ang dalawang ito? Hindi ko sila kilala. Wala kaming kinalaman sa kanila, hindi namin sila kilala. Jiang Mi, wala kang utang na loob. Noong isinilang kita, dapat pala ay itinapon na lang kita sa balon. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas na sila. Opo. Walang hiyang bata ka? Lapastangan. Ayaw kong makulong, Jiang Mi? Pasensya na po kung naging istorbo man ito. Sagot ni Master Shen ang lahat ng babayarin nyo ngayong araw. Sige, maghiyawan kayo. Sige. Ang bait ni boss. Kayong dalawa, labas. May nagbayad na para sa piyansa nyo. Sa susunod, lagi niyong dalhin ang inyong ID. Kung hindi, wala nang makakatulong sa inyo. Opo, naintindihan po namin. Salamat po. Sino po ba ang nagpiyansa sa amin? Iyon, siya ang kumuha sa inyo. Maraming salamat po sa kabutihan nyo. Hindi ako mabuting tao. Nagbayad ako ng 200 dolyar para sa inyo dahil may gagawin kayo para sa akin. Salamat sa pagod mo ngayong araw. Mauna ka nang umuwi. Maglalampaso lang ako ng sahig bago umalis. Sige po, pupunta muna ako sa likod para hugasan ng lampaso. Naku, kailangan na ring hugasan ang dalawang ito. May pera? Parang hindi tama na kunin ang pera niya ng palihim. Ano ka ba? Anak naman natin siya. Hindi pagnanakaw ang pagkuha sa pera niya. Ito ay para sa aming suporta bilang magulang. Hindi ba kami gumastos para palakihin siya? Tama ka. Huwag mong kakalimutan ang misyon ni Brother Qiang. Hanapin mo ang recipe ng marinated meat. Bilisan mong maghanap. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't hinuli na kayo? Bakit nakalabas na kayo? May nagpiyansa sa amin, pakialam mo ba? Oo nga. Ano yung hawak mo? Akin. Akin ang gamit na ito. Anong sayo? Paano magkakaroon ng gamit mo dito sa pwesto ko? Ibalik mo ang pera ko. Anak kita? At tama lang na suportahan mo ang iyong ina. Mali ba ako? Nasa likuran lang ang asawa ko. Kapag nalaman nila na nanguha kayo ng pera at gamit, higit pa sa pagkakulong ang aabutin nyo. Shen Yanchen. Takpan mo ang bibig niya? Huwag kang sumigaw. Bilis, bilis. Nandyan pa si Shen Yanchen sa loob. Alis na tayo. Bilis. Masama ito. Mukhang may panganib si Jiang Mi. Nasaan ang gamit? Brother Qiang, hinanap na namin sa lahat ng lugar. Hindi namin mahanap ang recipe ng nilaga. Walang recipe? Ang babaeng ito, inuubos niya ang benta ng buong kalsada. Tapos sasabihin niyo sa akin na wala siyang recipe?
Mautak ang Jiang Mi na iyan, posibleng, noong nasa ulo na niya ang recipe, ay winasak na niya agad ang papel. Gawin mo ito, kapag nagising na siya, ay dapat, parusahan mo siya ng mabuti para umamin. Ang asawa niya ay isang commander. Kapag nagising na siya, makakaligtas pa ba tayo? Brother Qiang, bakit mo ako gustong tapusin? Hindi ko mapapayagan na makita ang isang babae na kumuha ng mga bagay na dapat ay sa akin. Kung walang recipe ng nilaang nilaga, paparusahan kita. Iibigay ko sa'yo ang recipe. Pakawalan mo lang ako. Ang asawa mo ay isang opisyal. Kapag pinakawalan ka, lahat tayo ay mabubulok sa kulungan. Kayong dalawa, igapos niyo na siya agad. Hindi ko po kaya. Hindi ko kaya. Narinig ko na. Mayroon na ngayong bagong patakaran. Kapag may dalawang anak sa isang pamilya, at ang isa ay naaksidente at wala na, ang isa naman, kahit gumawa ng labag sa batas, ay bibigyan ng magaan na parusa at pauuwiin para mag-alaga sa mga magulang. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang ganoon kalokong patakaran. Halika na. Kami na ang gagawa? Bitawan niyo ako. Kapag nalaman ni Shen Yanchen ang ginawa niyo sa akin, tiyak na lagot kayong lahat. Naku, pero kailangan muna nilang malaman na tayo ang gumawa. Kung wala namang ebidensya, kahit gaano pa siya ka-impluensya, magagawa ba niya tayong mahanap? Brother Qiang, gawin mo na. Bilisan mo. Naghihintay pa ang anak ko para iligtas ko siya. Bitawan niyo ako. Shen Yanchen, iligtas mo ako. Shen Yanchen. Bilisan mo na. Shen Yanchen, iligtas mo ako. Shen Yanchen. Tigil. Tumigil kayo. Jiang Mi? Jiang Mi? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Menugang, wala kaming kinalaman dito. Pinuwersa lang kami ng isang ito. Tama po, siya talagang may gawa. Siya iyon. Regiment Commander Shen, mayroon silang nanakaw na pera sa mga bulsa nila. Kapkapan niyo kung hindi kayo naniniwala. Wala. Kayong tatlo, kailangang dalhin sa kulungan. Pagnanakaw at pagtatangka sa buhay, asahan niyong hindi na kayo makakalabas habang buhay. Sakto. Dahil ang biyenan at ang bayaw ko ay magkakasama ng magre-reunion sa loob ng selda. Ikaw? Fang Hua. Ilayo na sila. Bilis. Fang Hua. Hindi ako pwedeng makulong. May pamilya pa akong binubuhay. Magiging maayos na ang negosyo ko. Hindi ako pwedeng makulong. Jiang Mi, bilis. Sabihin mo sa asawa mo, hindi kita sinaktan? Wala akong sala. Umitit ka muna. Huwag mo siyang saktan. Lumayo kayo sa akin. Pakawalan niyo ako, payaunin niyo na ako. Aayusin ko agad ang mga gamit ko. At aalis na ng kabisera. Shen Yanchen. Regiment Commander Shen. Lahat kayo, umatras. Lumayo kayo sa akin. Huminahon ka lang. Umalis kayo. Layo sa akin. Umalis kayo. Mag-ingat ka. Alis. Shen Yanchen. Atras. Bilis, alis na. Regiment Commander Shen. Kapitan. Hulihin siya, Kapitan. Yanchen. Kapitan. Yanchen. Yanchen, kamusta ka na? Yanchen? Auntie, 1 milimetro na lang at tatamaan na ang puso ng saksak sa kanya. Buong gabi siyang nire-resuscitate ng mga doktor bago siya nailigtas. Sa mga susunod na mangyayari kung magigising pa siya, depende na iyon sa sarili niya. Yanchen, bakit naging ganito ang nangyari? Yanchen, anak ko Yanchen? Auntie, lahat po ito ay kasalanan ko. Kung hindi lang po dahil sa pilit kong pagtitinda ng braised meat, hindi sana ako nakita ni na Brother Qiang at ng mga tunay kong magulang, at hindi masasaktan si Yanchen ng dahil sa akin. Isa siyang sundalo. Responsibilidad niyang magligtas ng buhay, hindi mo ito kasalanan. Yanchen,
Naku po. Yanchen, Ay naku, narinig ko na parang hindi na magtatagal ang pamangkin ko. si Aunt, ano bang sinasabi mo? Paano mo nasabing hindi na siya magtatagal? Auntie, sino po itong dalawang ito? Sila ang tito at si Aunt ni Yanchen. Sinasabi ko sa inyo, Hipag. Huwag na kayong magmatigas. Nagtanong na rin kami sa mga doktor. Sabi nila ang posibilidad na magising pa si Yanchen ay napakababa na. Hindi ako ang nagsabi niyan. Hipag, napakamalas naman ang buhay mo. Una ay ang asawa mo na umalis para sa misyon. At hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Matapos ang mahabang paghihintay sa iyong anak, ito naman ang kinahantungan niya dahil sa pagliligtas ng tao, nakaratay sa ospital na may malalang sugat at walang malay. Naku naman! Grabe ang bait nyo. Kayo ang tito at si Aunt ni Yanchen, pero imbes na bumisita sa kanya, ay para pa kayong nanunukso sa amin sa gitna ng paghihirap. Aba, ikaw ba ang napangasawang taga-probinsya ni Yanchen? Wala kang puwang na magsalita rito, kaya humanap ka ng ibang matatambayan. Totoo yan. Ang mga taga-pamilya Shen na nag-uusap, bakit ka sumasabat? Ako. Ano bang pinagsasabi ninyo? Siya ang kinikilala kong manugang, bahagi na siya ng pamilya Shen. Anong masama kung magsalita siya rito? Auntie. Hindi po. Ma. Alam ko ang binabalak ninyo. Gusto ninyong kunin ang bahay ng pamilya Shen. Mabuti naman at nakakaintindi kayo, ate. Hay nako, sa pamilya nyo, ikaw na lang ang natitirang babae at wala pang anak ang pamangkin ko. Iyang napakalaking bahay, masasayang lang kung nakatenga. Kaysa ganyan ang mangyari, ipamigay nyo na lang ang mga kwarto sa aming mga kamag-anak nyo. Hindi. Pinaghirapan niya ng asawa ko at ni Yanchen at ibinigay sa amin ng militar ang bahay na yan. Kayong mga babae talaga. Masyadong makitid ang utak. Madisira lang ang bahay kung walang nakatira. Kaysa anayin lang iyan, mas mabuting kalingaan nyo naman kaming mga kamag-anak nyo. Hay nako, ate, didiretsuhin na kita. Inilipat na namin ang mga gamit at nandyan na sa tapat ng pintuan nyo. Nandito kami ngayon para kunin ang susi. Nakahiga pa si Yanchen sa kama sa ospital at sa harap pa niya, gusto niyo siyang agawan ng bahay. Kapag hindi na siya nagising, mali na mag-isa ka lang sa ganong kalaking bahay. Hindi yan patas. Sa madaling salita, wala kayo sa katwiran. Nandito kami para kunin ang bahay. Sinong nagsabi na mag-isa lang si Auntie? Nandito pa ako. Ikaw, hindi ka namin kadugo. Anong karapatan mong tumira sa bahay ng pamilya Shen? Maaring wala akong karapatan. Pero ang batang dinadala ko, siguradong may karapatan. Wala nga akong karapatan, pero ang anak sa loob ng tiyan ko ay mayroon. Eto? Buntis ka po? Tama po, at kambal pa sila. Kayo, bilang mga uncle-aunt ni Yanchen, kahit malayong kamag-anak ay nakatira sa bahay ni Yanchen, kaya ang sarili kong anak sa sinapupunan ay mas may karapatan dito. Nagsisinungaling ka. Halos 1 taon na kayong kasal ni Yanchen, hindi ka nabuntis noon. Kung kailan kukunin na namin ang bahay, doon ka pa nabuntis? Mabuting bata ang anak ko. May pakialam ka ba? Pamangkin, kung ayaw mo kaming bigyan ng bahay, ay diretsuin mo na kami. Huwag ka na magsinungaling, nabuntis ka. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin niyo ang doktor para matingnan ako. Hindi naman aagawin ng doktor ang bahay ng mga Shen. Hindi naman siguro siya magsisinungaling, di ba? Hayaan nating mag-examine ang doktor. Hindi talaga ako naniniwala na kung kailan kailangan ay saka nabuo iyan sa tiyan mo. Sige, hayaan nating tingnan ka ng doktor. Maghanda na kayo? Kapag kinumpirma ng doktor na buntis talaga ako. Pag uwi nyo ng bahay, iyang mga bulok nyong kagamitan ay iligpit nyo na lahat. Huwag nyo nang hintay na ako pa ang magtapon yan. Tara na. Eksakto ang pagdating ng batang ito. Nay, ano pong sinasabi nyo? Hindi po ako buntis, tinatakot ko lang sila. Ano po? Halika na. Ikaw ba ang nagluto nitong sabaw ng pagong? Bakit? Pati ba ang pagluluto ko ay kailangan pa ng permiso mo? Sapat na, tumigil na kayo. Pamangkin, nakaranas na rin akong manganak. Malamig sa katawan ang pagong at matapang ang amoy nito. Ang mga babaeng buntis ay hindi man lang makatagal sa amoy nito, lalo na ang magluto nito ng sarilinan. Anong pagbubuntis? Pawang panloloko lang yan. Ibigay mo na sa akin ang susi ng bahay. Ibigay mo sa amin ang susi ng bahay. Hindi ko ibibigay iyan. Lao Shen, sugurin mo at agawin ang mga susi. Malakas ang ating mga pangangatawan at bakit tayo matatakot sa dalawang babaeng ito na mag-isa? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo sa amin? Wala sa akin ang susi.
pero mayroon akong 2 malakas na sampal para sa inyo. Gusto nyo ba? Walang kwenta ka talagang hampas lupa. Naglakas loob kang saktan ako? Hindi kita palalagpasin. Naku, ayos ka lang ba? Titingnan ko, ayos ka lang ba? Napakasakit ng tiyan ko. Huwag ka nang umarte. Alam naman naming nagpapanggap ka lang na buntis. May sugat. Nasasaktan na siya. Dr. Nars, tulong. Bilisan nyo. Kailangan namin ng tulong. Anong nangyari? Sige, maupo ka muna. Kumusta ang lagay niya? Congratulations sa inyo, Madam Shen. Si Miss Jiang ay tunay ngang nagdadalang tao. Ano? Akala ko ba yung nagpapanggap lang siya? Bakit totoong buntis siya? Doktor, ang ibig niyo po bang sabihin ay, mayroon talagang maliit na sanggol sa loob ng tiyan ko? Siguradong sigurado ako. Kailan pa po ito nangyari? Doon ba noong? Iba talaga kapag sundalo, napakalakas ng pangangatawan. Paano naging posible iyon? Noong nagbubuntis ako, kahit amoy ng seafood ay hindi ko makayanan, paano niya nagawang magluto ng turtle soup? Imposibleng buntis siya. Magkakaiba po ang nararamdamang sintomas ng bawat buntis. Hindi naman ibig sabihin na ang lahat ng buntis sa mundo ay hindi na pwedeng makaamoy niyan. Dok, iyong pagkakadapa ko kanina, may masamang epekto po ba sa bata? Maayos naman ang lahat, pero kailangan mong mas mag-ingat. Tandaan mo, huwag ka nang uupo uli sa sahig gaya ng ginawa mo kanina. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Narinig niyo ba iyon? Muntik niyo nang mapahamak ang magiging apo sa tuhod ni Pamilya Shen. Ang tungkol sa bagay na ito, kapag sinabi ko ito sa ating mga ninuno, hahayaan ba nila kayong nakawin ang bahay ng iyong nakatatandang kapatid? Maging ang bahay na tinitirhan nyo ngayon ay babawiin din nila. Subukan mo lang. Bakit hindi ko magagawa? Tama na, buntis na siya. Base sa ating mga patakaran, maaari na siyang manatili sa bahay na yon. Sa wakas, nakapagsalita ka rin ng matino. Umalis na kayo rito, bago ko patawagin ng security para palayasin kayo. Tara na, kunin na natin ang mga gamit. Nakakainis po eh. Pwe. Pwe. Salamat sa iyo. Kung wala ka, kaming mga naiwang mag-isa, hindi namin talaga maipagtatanggol ang bahay na ito. Noon masama ang pakikitungo ko sa iyo. Patawarin mo sana ako. Inay, wag niyo na pong isipin iyon. Pamilya na po tayo. Tama, pamilya na tayo. Sinuwerte si Yanchen dahil napunta ka sa kaniya. Yanchen. Doktor. Doktor. Yanchen. Doktor. Yanchen. Doktor. Bilis, pakitingnan po siya. Bumababa na ang tibok ng puso ng pasyente. Isagawa na ang cardiopulmonary resuscitation. Hala, wala ba kayong magagamit na adrenaline o defibrillator? Anong defibrillator? Anong adrenaline? Ano ang mga iyon? Tumahimik po muna ang mga pamilya. Huwag po nating istorbohin ang panggagamot. Nakalimutan ko, sa panahon na ito ay wala pang adrenaline at defibrillator. Ano pa kaya ang pwede kong magawa? Alam ko na. Shen Yanchen, gumising ka na. Shen Yanchen, kapag hindi ka pa bumangon, magpapakasal ako sa iba. Mayroon siyang reaksyon. Hayaan niyo siyang magpatuloy. Tama nga ang nakasulat sa libro, na ang galit ay nakakapagpataas ng adrenaline, basta hindi pa tuluyang nawawala ang malay, may pag-asa pa. Shen Yanchen, kapag hindi ka pa bumangon, aagawin ni na uncle at aunt ang bahay mo. At, ang nanay mo ay gagawin nilang palaboy at patitirahin na lang sa kalsada. Mukhang gumagana nga. Magtuloy ka lang sa pagsasalita. Sige po. Sabihin mo ang lahat ng masasamang salita para magalit siya. Buntis ako. Magbibilang ako hanggang 3. At kung hindi ka pa babangon, isasama ko ang anak mo sa ibang lalaki at tatawagin niyang tatay ang ibang tao. Shen Yanchen, kapag hindi ka pa bumangon, makikipaghiwalay na ako. Stable na po ang kondisyon ng pasyente. Lahat ng mga inaalalang problema matapos ang operasyon ay hindi nangyari. Maaari na siyang ilipat sa ordinaryong kwarto bukas. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Maaari po bang sumama ang pamilya sa akin para magbayad sa billing? Ako na lang po. Ako na lang ang pupunta? Samahan mo muna si Yanchen dito at mag-usap kayo ng maayos. Sige po, kayo na po ang bahala. Shen Yanchen.
Galit ka pa ba sa akin? Hindi ba may nagsasabing makikipaghiwalay siya sa akin? At tatawaging papa ng mga anak ko ang ibang lalaki? Sabi kasi ng doktor, kailangan kitang pasiglahin para lang magising ka at bumalik ang malay mo. Tingnan mo, kung hindi ko ginawa iyon, baka hindi ka pa nagising. Ngayon nga, bukod sa gising na ako. Halos mabaog na naman ako dahil sa galit sa iyo. Hay nako, huwag ka nang magalit sa akin. Siguradong ayaw mo namang marinig ng bata bago pa man siya ipanganak na nag-aaway ang mama at papa niya, di ba? Ay, dahan-dahan lang. Totoo bang buntis ka? Kailan pa nangyari iyan? Minsan lang tayo may ginawa, anong palagay mo? Isang beses lang, nakuha agad? Hinaan mo lang ang boses mo. Jiangmi, manatili ka na sa akin dito sa kapital. Siyempre, saan pa ba? Ang negosyo ko ay nandito lahat sa kapital, kaya saan pa ako pupunta? Nakulong na si Brother Qiang. Ipagtatayo kita ng bagong tindahan, malapit sa kampo ng militar. Walang mangangahas na gambalain ka. Malapit sa kampo? Gusto mo ba talaga akong ipagpatayo ng shop? O gusto mo lang akong makita palagi? Jiangmi, ayaw mo ba akong makita? Jiangmi, mahal kita. Mahal din kita. Anong gagawin niyo sa amin? Anong gagawin? Ako, sasabihin ko sa inyo, nandito rin ang anak ko. Malakas at matapang siya. Lagot kayo kapag dumating na siya. Boss, malinis na ang banyo. Yaozu, Ma, pa, bakit pati kayo nandito? Anong ginagawa mo rito? Naglilinis ka ng banyo rito? ang kawawa kong si Yaozu. Sa bahay ay nabubuhay ka na parang hari, wala kang ginagawang trabaho. Tapos heto ka ngayon, bakit ganito karuming trabaho ang ginagawa mo? Ha 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 ha. So, ito pala ang sinasabi niyo na matangkad at malakas at magaling makipaglaban na anak. Katulong lang naman namin siya rito. Ha ha ha. Ma, bilisan nyo at makiusap kay ate at kay kuya. Tulungan nilang makalabas tayo rito. Hindi ko na kaya ito. Nakiusap na kami. Pero hindi lang sa wala silang pakialam, pati kami ay ipinakulong din nila. Imposible. Inapi nyo siguro siya, no? Anong api? Anak siya ng mama mo, kaya kahit anong gawin namin sa kanya ay pwede. Laban ba yun sa batas? Sana noon ay tinapon na lang siya sa balon para mawala na siya. E di sana wala nang ganito karaming gulo ngayon. Hay nako, bakit ba hindi nyo maintindihan? Sa ngayon, sila lang ang tanging makakapagligtas sa atin, sila lang talaga, hindi natin sila pwedeng kalabanin. Kaya pala, may galit ka sa manugang ng commander. Hindi, wala po. Bakit mo kami tinatangkang saktan kanina? Kuya, wala akong ginagawang masama. Anong ginagawa nyo? Anong balak niyo? Tuturuan namin kayo ng leksyon at parurusahan namin kayo. Gusto ko ng anesthesia. Kailangan ko ng gamot para mawala ang sakit. Ang sakit na, parang hindi ko na kaya. Ha? Ano ang anesthesia? Ganito talaga kasakit manganak ang mga babae. Iri pa. Napakasakit manganak. Matatapos na ba ako rito? Kung ano-ano na ang sinasabi niya. Sige pa, malapit na siyang lumabas. Lumabas na siya. Nurse, nailabas ko na ang bata, pero bakit masakit pa rin ang tiyan ko? Bakit may isa pa rito? May isa pa. Madam Regimental Commander, iri pa po. Kambal ang dinadala niyo. Hinding-hindi ko na pagsisinungalingan ang tungkol sa pagkakaroon ng kambal. Sige po, iri pa. Ang galing. Kailangan ko pang ilabas ang isa. Iri pa po. Kaya niyo iyan. Nandito na, lumabas na rin. Ayan, ayos na po. Salamat sa sakripisyo niyo. Doktor? Sino po sa dalawang ito ang anak ko? Pareho po silang anak niyo. Pareho sila? Congratulations, Regiment Commander Shen. Kambal po ang naging anak ng misis niyo. Sige, salamat po sa inyong lahat. Mahal ko, salamat sa pagtitiis mo. Shen Yanchen, pangako, wag na nating sundan pa ang mga batang ito. Sige, pangako ko sa iyo. Kung ayaw mo na ng bata, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Ano mang gusto mo, gagawin ko. Jiangmi, mahal na mahal kita. Mahal din kita.